So bago ang lahat, hindi pa rin tapos yun kina Scott Foster at Chris Paul. Laman ngayon ng balita sa internet at yung iba mga players kinall out na rin. So walang game kasi ngayon dahil Thanksgiving Day sa US. Nagsalita na rin kasi yung ibang NBA player. Ang sinabi doon ni Mikal Bridges na nagbibiro lang naman to, walang chance talaga si CP3 na manalo kay Foster dahil nakahuka Bundy 8 siya sa game nila sa Suns versus Golden State. Ginawa na lang talagang biro ni Bridges. Ang sinabi pa nga doon o nakapost, palayaan si Chris Paul. Si Nick DiPaula naman, ang sinabi doon o nakapost sa kanya, nagre-ready talaga si Scott Foster every time na magmi-meet up sila ni Chris Paul. Based naman kay Steph, after ng game, ay down na nga sila, tinanggal pa si Chris Paul. Just play basketball na lang. Ayon din kay Steph, dahil nung nagreklamo si CP3, engaged din naman noon si Scott Foster at tinigil lang niya nung tumawag ng technical. Kahit si Josh Okogie nang dumating siya sa Suns noong nakarang taon, alam niya yung sitwasyon kay CP3 at Scott Foster na malalim talaga yung history. Pati si Kevin Durant nung post-games, ganun din ang binanggit. Ito kasi yung interview ni Scott Foster after ng game. Bakit di umano na upset si CP3? Na humantong na nag-cost ng technical. Ang sinagot doon ni Scott Foster, yung foul na nakuha nung 23 seconds mark before halftime. Binigyan niya ng technical si CP3 dahil sa unsportsmanlike conduct. Nag-escalate yun at hindi pa rin tumigil si CP3 kaya binigyan niya ng ikalawa. Yung binigay din niyang technical dito kay Kevin Durant na question. Sinabi doon ni Scott Foster via NBA guidelines, respect for the game. Hindi kasi pwedeng ibato basta ang bola sa stand. Nakalagay kasi talaga yun at may penalty pang binibigay. Sa interview naman ni Chris Paul, ang sinabi niya, personal ang history nilang dalawa. Alam na ng lahat yun, pati NBA. Nagkaroon na rin ng meeting dati nung Clippers time pa niya. Kasama dito yung tatay niya, si Doc Rivers, si Scott Foster at si Bob Delaney. Nung binanggit niya yung pangalan na yan, ang timeline, 2010-2011. Yun kasi ang last time na naging official ng game si Delaney. Pero sa write-up ni Woj, naging Vice President for Referee Development and Performance pa si Delaney hanggang 2017. Si Chris Paul dumating ng Clippers ng 2011-2012 hanggang 2017 season. Yan yung timeline na nagkaroon ng meeting itong si Chris Paul doon sa mga nabanggit kanina. Sinabi pa ni CP3, involved yung anak niya sa kanilang feud nitong si Scott Foster, kaya naging personal. Ang nakita ko lang anak ni Chris Paul, dalawa. Si Chris Paul Jr. yung pinakamatanda, pinanganak ng mga 2009. Mula New Orleans hanggang stint niya sa Clippers, aabot kasi ng 9 years old. So bata pa, teenager na kasi ngayon yung anak ni Chris Paul. Kung nasa below 10 years old pa yung anak ni CP3 na pinagmula ng gulo nitong si Scott Foster at siya, ang pwedeng panggalingan nun ay kapag si CP3 ay nasa interview at yung anak niya kasama niya. Doon kasi kalimitan nakikita yung mga bata na kasama nila yung mga tatay nilang NBA players. So malamang merong mga nababanggit doon. Ng 2020 after ng Game 7, loss nila sa OKC versus ka sa Rockets, sinabi ni CP3, pinaalala pa sa kanya ni Scott Foster talaga na siya ang humawak ng Game 7 nila versus San Antonio noong 2008. Yun ang MVP form ni CP3 kalaban nun si Kobe. Pabiro na lang sinabi ni CP3 magkikita pa sila sa Game 7. Pero dati meron na ako nabasang hindi yun ang unang beses na binanggit ni CP3 tungkol sa anak niya at dito kay Scott Foster. Yung isa talagang naging malala din sa Clippers time ni Chris Paul, kung ngayon nangyari yon, malamang may mga nagprotesta laban sa kanya. Meron din naman nangyari nun, kaso nawala din agad. Kapag ngayon nangyari ulit yun, makaka-cancel online si CP3, kaya nga si Luka pinormahan na lang. Nang 2015, merong female referee sa NBA na binatiko si CP3 na unprofessional at na memersonal. Ang sinabi pa noon ni Chris Paul, hindi para sa kanya ang basketball. Nagkagulo pa noon dahil sa pronoun, she or her kasi ang ginamit. Yun ang mga time na ang NBA nagta-transition pa lang sa mga female referee. Dalawa pa lang noon. Ang naging asawa kasi ni Lauren Holcomb, ang referee na nakaka-feud ni CP3, ay si Jonathan Sterling. Based kasi sa write-ups ng The Athletics, ang naging senior o nag-assist dito kay Sterling nung bago pa lang siya sa NBA ng 2017, si Joey Crawford, at kilala nyo na yung isa. Sabi naman ni Matt Barnes, hanggang kailan iaalaw ng NBA na si Scott Foster ang maging referee during game ni Chris Paul. Alam na rin naman ng mga tao at ng ibang mga players yung problema sa kanilang dalawa.
So may NBA at Referee Association. Kung gagawin kasi na hindi ilalagay si Scott Foster sa game na nandun si CP3 na nakabase sa kanilang rotation o scheduling, na sasabihin doon namimili ang liga. May union kasi ang NBA katulad ng mga players. Mayroon kasing mababiolate sa kasunduan or collective bargain agreement. Ang sinabi na lang ni Arenas, kontrolin na lang ni CP3 ang emotion niya dahil si Scott Foster hindi. Nang April din ng parehong taon, nagkaroon ng botohan para sa mga referees kung sino ang pinaka-worst. Sa 108 players, ang binoto nilang worst referee si Scott Foster. 27 players yun na may kabuuan 25% ang bumoto sa kanya.